Mabait, maganda, magalang, masipag, at masunuring anak si Priscilla. Bata pa lamang siya ay namatay ang kanyang ina dahil sa sakit sa puso. Pero hindi naging hadlang iyon para mapalaki siya ng ama niya ng maayos. Isang matagumpay na negosyante ang daddy ni Priscilla. Nagmamay-ari ito ng ilang malalaking construction supplies sa kanilang lugar. Pero kahit sobrang busy nito ay binibigyan talaga nito ng oras ang anak. Hindi ito nawawala sa birthday ng anak mula pa noong maliit ito hanggang sa nagdalaga. Maaga rin itong dumadating sa school event at graduation day ni Priscilla mula kindergarten hanggang college. Kaya ni minsan ay hindi naramdaman ni Priscilla na may kulang sa kanyang buhay at ang daddy niya ang kanyang tanging inspirasyon. Kakagraduate lamang noon ni Priscilla ng college nang itanong niya sa daddy niya kung may balak ba itong mag-asawa. Pero ngumiti lang ito at sinabi na wala pang nagpapatibok sa puso nito maliban sa kanyang ina. Kaya mas lalong hinangaan ni Priscilla ang totoong pag-ibig ng daddy niya. Pero hindi maipagkakaila na lagi niya itong nahuhuli sa mga event na may mga nakakapit ditong mga babae. Hinahayaan niya lang ito dahil alam niya na may mga pangangailangan din ng ama, lalo na sa kama. Sa edad na 51 years old ay napakakisig pa rin ng daddy niya at alaga ang katawan nito sa ehersisyo, kaya hindi nakapagtatakang habulin ito ng maraming kababaihan. Ang ipinagtataka lang ni Priscilla ay bakit mga batang-bata pa ang madalas na magpapansin sa daddy niya. Tingin niya yung iba ay parang kaedad lang niya. Kahit masagana sa buhay ay hindi nakatira sa malaking bahay ang mag-amang Priscilla at Edward. May isa silang kasambahay, si Lena. Pamangkin ito ng yaya ni Priscilla noong maliit pa siya, pero dahil madalas itong nanghihina, kaya inirekomenda nito ang pamangkin. Magsasampung buwan pa lamang si Lena sa kanila, pero walang maipipinta si Priscilla dahil sa mabait ito, masipag at maalaga. Higit sa lahat ay masarap magluto, pero hindi inasahan ni Priscilla na may gawing pagbabago si Lena sa buhay nila ng daddy niya. Alas 9:30 ng umaga nang ipinasya noon ni Priscilla na muling umuwi ng bahay dahil sa masamang pakiramdam. May sarili kasi siyang butik at iyon ang kanyang pinagkakaabalahan. Nagtaka pa siya nang madatnan ang kotse ng daddy niya sa labas ng kanilang bahay dahil maaga naman itong umalis kanina. Pero nasagot ang kanyang pagtataka nang pumasok siya sa loob ng bahay at maulinigan ang mga halinghing at ungol na nagmula sa kwarto ng daddy niya. Bahagyang nakasiwang ang pinto kaya hindi niya napigilan ang udyok ng damdamin para sumilip doon, at ganoon na lamang ang kanyang pagtutup sa kanyang bibig nang makita ang daddy niya at si Lena na kapwa hubot-hubad at parang wala mga pakialam sa paligid sa kung ano mang ginagawa ng mga ito. Marahang umalis si Priscilla sa pintuan ng kwarto ng daddy niya at hinintay na lumabas ang dalawa sa may sala. Diyata't bumabalik sa umaga ang daddy niya at binubuksan ang iniipit na kasirola ni Lena. Aminado siyang masarap talaga magluto si Lena, pero hindi niya akalain na may inihahain itong kakaibang putahe para sa daddy niya. Nasa ganoong pagmumuni-muni ang dalaga ng maya-maya ay magkayakap na lumabas ang dalawa ng kwarto. At ganoon na lang ang gulat ng dalawa nang maabutan siyang nakaupo sa may sala at makahulugan ang mga tingin na ipinukol niya sa mga ito. Kagyat namang nagpaliwanag si Edward sa anak habang si Lena ay nanatiling nakayuko, halatang hiyang-hiya kay Priscilla. Alam mo naman na hindi naman kita pinagbabawalan na muling magkarelasyon, Dad. Pero bakit si Lena? Ipara na kaming magkapatid niyan, tanong niya sa ama. I'm sorry anak, kung kailangan mo pa kaming mahuli para malaman mo. Pero nagmamahalan kami ni Lena at wala sa edad ang pag-ibig anak, dahil basta na lang itong dumadating. Malalaman mo rin yan kapag darating ang araw na iibig ka. Paliwanag ng daddy niya.
Walang nagawa si Priscilla kundi suportahan ang ama sa kaligayahan nito, lalo pa at nalaman niyang buntis na pala itong Selena. Kaya isa siya sa nag-asikaso ng simpleng kasal na mga ito. Minsan ay napaisip ang dalaga. Mabuti pa ang daddy niya at nakatagpo ito ng bagong pag-ibig. Siya kaya? Kailan niya kaya matatagpuan ang lalaking magmamahal sa kanya katulad ng daddy niya? Sa edad na 26 ay never pang nagkaka-boyfriend si Priscilla. Hindi dahil sa wala siyang manliligaw. Sa katunayan ay marami ang may gusto na mailabas siya at makamit ang matamis niyang oo. Pero kahit anong gawin niya ay wala siyang napupusuan sa mga ito. May mga hitsura din ang mga ito na karamihan ay anak din ng mga negosyante at ilang politiko. Ang iba naman ay mga kababata at naging classmate niya noong high school at college. Madalas siyang udyukan ng daddy niya na mag-boyfriend na at mag-asawa na dahil gusto na nitong magkaapo. Puro ngiti at tango lang ang kanyang tugon dito. Gugustuhin niya man na pagbigyan ito pero hindi niya alam kung kanino at kailan. Basta, wala siyang balak sa ngayon. Isang araw ng Sabado ay nagkayayaan sina Priscilla at ang dalawang kaibigan niya na sina Cheryl at Jude na bakla sa isang bagong bukas na adventure park at beach resort para doon mananghalian. At pagdating doon ay napahanga sila sa napakagandang ambience ng lugar. Puro native ang tema niyon at maraming punong kahoy sa paligid. Alam niyo ba na certified bachelor daw ang may-ari nito na kararating lang from US? Kinikilig ng wika ng kaibigang si Cheryl. And look, pati mga crew ay nagagwapuhan. Baka dito ko na matatagpuan ang forever ko. Maarte naman na sabi ni Jude. Napapangiti na napapailing na lamang si Priscilla. Pag anoong topic ay hindi siya sumasali sa dalawa. Hinahayaan din siya ng mga ito. Kontento na ang dalawang kaibigan na kasama siya sa mga lakad kahit hindi siya sumasali sa pagmamanhunting ng mga ito. Masarap din ang mga pagkaing inihain sa kanila kaya nabusog sila ng todo. Na makapagpahinga ay ipinasya ni na Jude at Cheryl na mamasyal muna sa kabuuan ng resort. Si Priscilla naman ay nanatili na lang sa kanilang mesa sa lilim ng isang kubo sa parting ibabaw ng burol. Nagbukas siya ng laptop at nag-check ng mga designs niyang damit na siyang paninda niya sa kanyang butik. Mag-aalas 2:30 na roon ng hapon at wala pa rin ang dalawa niyang kaibigan. Mukhang nawili na ang mga ito sa pamamasyal o baka may kaharutan na ang mga ito. Marahang tumayo si Priscilla at lumapit sa malapit na bakod. Tanaw niya ang mga sulngasol na tubig dagat mula sa ibaba. Hindi niya alintana ang sikat ng araw dahil sa malamig na simoy ng hangin. Kinunan niya ng pictures ang magandang view ng dagat pati na ang kapaligiran. At kumuha rin siya ng kanyang selfie shot. Tinitingnan niya ang mga kuha sa kanyang cellphone nang maagaw ang kanyang pansin ng isang grupo ng kalalakihan na nagtatawanan at parang nagkukumustahan ang mga ito. Pero kaagad na nakaagaw ng pansin ni Priscilla ay isang nakangiting lalaki na animoy may magnetong hatid at hindi niya kaagad na ialis ang paningin rito. Nakasuot ito ng plain white t-shirt, blue faded jeans and brown leather shoes. Ang buhok nito na medyo mahaba ay ginugulo ng hangin. Ang mga mata nito ay nakatago sa itim na sunglasses na siyang nagpalakas ng sex appeal nito. Teka, at kailan pa siya may kinalaman tungkol sa sex appeal ng isang lalaki? Napapahiya na nagbawi ng tingin si Priscilla sa walang kamalay-malay na lalaki. Pero ewan kung bakit hindi siya makatiis na hindi muling tingnan di ito. Sa tingin niya ay parang may edad na yung lalaki. Pero matikas ito at maliksi kumilos. Hindi nagtagal ay may lumapit na ilang guest dito at nagpapapicture. Artista kaya siya? Naisip ni Priscilla. Pero parang hindi naman. Nasa ganoong pagmumuni-muni ang dalaga nang bumaling ng tingin ang lalaki sa kanyang direksyon.
Parang bahagya itong natigilan. Pagkuway dahan-dahan itong hinubad ang suot na sunglasses at nagtama ang kanilang paningin ng dalaga na natigilan na rin. Ilang sandali silang nagkatitigan. Maya-maya ay parang napapaso na bumawi ng tingin si Priscilla. Mabuti na lang at natanaw na niya ang dalawang kaibigan kaya agad na niyang niyaya ang mga ito para umuwi. Pero hindi akalain ng dalaga na iyon ang simula ng pagkagulo ng tahimik niyang puso. Lumipas ang 1 linggo pagkatapos ng tagpong iyon sa may resort. Pakiramdam ni Priscilla ay parang hindi na naging normal ang mga araw na nagdaan sa kanya. Kahit sobrang busy niya ay magugulat na lang siya na biglang nakikita niya sa kanyang balintataw ang mukha ng lalaking nakita niya sa may resort. Parang nakikita niya ito kahit saan, sa kanyang sketchpad, sa pintuan, sa kanyang laptop, at minsan ay sa kanyang mga panaginip. God, what's happening to me? Nausal niya. Biglang naalala niya ang sinabi ng daddy niya. Ang pag-ibig ay walang pinipili, anak. Kusa na lang itong dumadating ng hindi natin inaasahan. Bata man o kahit matanda, balang araw ay maiintindihan mo rin ang mga sinasabi ko kapag nakaramdam ka na ng pagtibok ng puso mo. Diyos ko Lord, ito na ba ang sinasabi ng daddy niya? Imposible. Saway niya sa kanyang sarili. Paano titibok ang puso niya sa lalaking iyon? Ni hindi niya iyon kilala at parang nagkatitigan lang sila. Malay ba niya kung may asawa na iyon o salbahe palang ugali? Pero ang katotohanan na nakatakdang dumating ay hindi napaghandaan ni Priscilla. Isang gabi, nang umuwi ng bahay si Priscilla, ay may naabutan siyang isang itim na kotse sa labas ng kanilang bahay. Kaya hula niya ay may bisita ang daddy niya. Nang pumasok siya ng kabahayan ay masaya siyang sinalubong ng daddy niya. Ipapakilala daw siya nito sa kaibigan na mula sa Amerika. Nakangiti pa siyang tumango sa ama. Ngiti na biglang napawi nang tumayo ang bisita at humarap sa kanila. Hindi siya maaring magkamali. Kilala niya ang mukhang iyon kahit minsan niya lang iyon nakita. Ito ang lalaki na nakatitigan niya sa may resort. Paano niya ito makakalimutan? Gayong palaging lumilitaw sa kanyang balintataw. Parang bahagyang natigilan din ng lalaki. Pero maya-maya ay ngumiti din ito. Ipinakilala sila ng daddy niya. Iha, meet my long-lost best friend, si Ethan Cruz. Sa Amerika siya naglagi after naming mag-college, kaya hindi mo siya nakikita. Ethan, this is my beautiful daughter, si Priscilla. Inilahad nito ang kamay sa kanya. How are you, Priscilla? Nakangiting tanong nito. Marahan naman niyang tinanggap ang palad nito. I'm fine, sir. How about you? Ganting sagot niya. Good, good. Sagot nito. Parang napapaso na binawi niya ang kanyang kamay. Magalang na nagpaalam ang dalaga sa ama at bisita nito para pumasok na sa kanyang kwarto. Lingid sa kanyang kaalaman ang mga matang nakasunod sa kanya. Ilang araw nang napansin ni Priscilla na tahimik ang daddy niya at hindi ito ganoon. Sigurado naman siyang walang pag-aaway sa pagitan nito at ng asawang si Lena. Dahil nakikita naman niyang naglalambingan ang mga ito. Isang umaga ay nilapitan niya ito sa may garden habang nagkakape at kinausap at tinanong kung ano ang problema nito. At gano'n na lang ang kanyang pagkagulat nang malungkot na sibihin nito na nalulugi na ang kanilang kumpanya. Nagkaramdam siya ng awa para sa ama at parang gusto niyang sisihin ang sarili. Ni minsan ay hindi siya nag-abala na tulungan ito sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo at ibinuhos niya ang kanyang oras sa kanyang butik. Alam niya na napakahalaga sa daddy niya ang negosyo nito dahil pinaghirapan nito itong ipundar. Huwag kang mag-alala anak, tutulungan naman ako ni Ethan. Mag-i-invest siya sa negosyo ko. Maya-maya ay sabi ng daddy niya. Bahagyang nagluwag ang kanyang loob sa sinabi nito. Pero hindi niya inasahan ang susunod na sinabi nito.
Sa sobra kong katuwaan anak, ay nabanggit ko sa kanya na payag akong ipakasal kita sa kanya. Sukat sa narinig ay naibuka ni Priscilla ang hinihigop na kape. Dad, ano ba yung mga pinagsasasabi mo? Tanong niya na hindi mapagilan ang matinding kaba. I'm sorry anak, ramdam ko kasi ang lihim na paghanga sa iyo ni Ethan kahit hindi niya sabihin, kesa mapunta ka kung kani-kaninong lalaki dyan. Or worst, baka hindi ka makapag-asawa kung hindi ako ang kikilos. Mabait si Ethan, responsable and stable. Dad, naririnig niyo ba ang sarili niyo? Kaedad niyo yun, kaya parang tatay ko na rin yun. Protesta niya. Hey, iha, ilang beses ko bang sabihin sa'yo na huwag yung edad ang titingnan mo o ang estado ng buhay? Ethan is a humble, great and good-looking man. Okay, ganito na lang. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Pero baka pwedeng kilalanin mo muna siya, please? Nagsusumamo ang boses ng daddy niya. Hindi alam ni Priscilla kung ano ang isasagot. Mula noon ay ngayon lang may hiniling ang daddy niya sa kanya. Paano niya ito tatanggihan na hindi ito maghihinayang? Well, ang sabi nito ay hindi naman siya pinipilit. Ang hiling lang nito na baka pwedeng kilalanin niya ang kaibigan nito. Sa isiping iyon ay natagpuan ni Priscilla ang sariling tumatango sa kanyang ama. Kaya tuwang-tuwa itong tumayo at nagpaalam sa kanya para gumayak patungong opisina nito. Naiwan namang natitilihan ng dalaga sa may garden. Bakit naging komplikado yata ang buhay niya simula nang dumating si Ethan Cruz? At paano niya ito haharapin bilang isang lalaki na gustong ipakasal ng daddy niya sa kanya? Gayong kahit na normal lang silang magkasalubong ay parang naghuhurumintado itong dibdib niya. Totoo kaya ang sinabi niya na may itinatago itong paghanga sa kanya kahit hindi nito sabihin? Heist, at bakit parang kinikiliti ang tagiliran niya? Hindi kaya assuming lang ang daddy niya? At ano na lang ang sasabihin ng mga tao na magpapakasal siya dito ng dahil sa pera? Bakit? May pera naman siya. Malaki ang kinikita niya sa kanyang negosyo. Tsaka, kahit pa sabihin na tutulungan nito ang daddy niya sa nalulugi nitong negosyo, ay hindi naman magkakautang ang daddy niya dito. Sa halip ay magiging mag-business partner lamang ang mga ito. Sa kawalan ng masagot ang dalaga sa mga katanungan sa kanyang isipan ay tumayo na lamang siya para maghanda sa pagpasok ng butik niya. Kanina pa pabalik-balik sa pagtakbo sa gilid ng dalampasigan si Ethan. Halos madilim pa na mag-umpisa siyang tumakbo doon. At ngayon ay tagatak na siya ng pawis. Na makaramdam ng pagod ay ibinagsak niya ang katawan sa buhanginan. Ilang araw na mula na makausap niya ang kaibigang si Edward. Pero hanggang sa ngayon ay halos hindi pa rin siya makapaniwala sa sinabi nito na gusto nitong pakasalan niya ang anak nito para maging sealed ang pagiging mag-business partner nila. Dahil halatang halata nito ang pagkakagusto niya sa dalagang anak nito at botong-boto ito sa kanya kahit pa sabihing magkaedad na sila. Hindi niya akalain na basang-basa nito ang mga kilos niya, ang mga lihim na titig niya kay Priscilla kapag hindi ito nakatingin sa kanila. Matagal nang natutulog ang puso niya. Ilang relasyon niya ang hindi nag-workout, kaya mas pinili niyang igugol na lamang ang sarili sa pamamalakad ng negosyo. At ang libreng oras niya ay ginugugol niya sa sports. Pero kahit ganoon ay marami pa ring mga babae ang kaniyang nagkakasalamuha. Mga babaeng handang paligayahin siya, pero hanggang doon lang iyon. Hindi na niya binalak na magseryoso sapagkat laro din ang hanap ng babaeng nakakasalamuhan niya. Sa bagay, ganoon naman talaga sa States. Mahilig makipaglaro ang mga babae doon. May ilang Pilipina din siyang nakasalamuha, pero hindi rin nagtatagal dahil mas pinipili pa rin ng mga ito ang mga banyaga. Sa totoo lang, pagod na siya sa ganoong buhay. Parang hindi na tumitibok ang puso niya. Naisip niya na baka dahil lang sa nagkakaedad na siya,
Iniwan niya sa kapatid ang negosyo sa Amerika at inisip na umuwi na lang muna dito. Naisip niyang buksan ang private resort sa publiko na pagmamay-ari niya at hindi niya akalain na dadagsain iyon. Ilang business ventures ang ibinenta sa kanya na ewan at binibili naman niya. Gayong hindi siya sure kung makakatagal siya ng Pilipinas. Hanggang isang araw ay maagaw ang kanyang pansin ng isang babae sa may resort. Malamang na naagaw ng pag-iingay nilang magkakaibigan ang atensyon nito habang kumukuha ng mga pictures. Nakatingin ito sa kanila kaya kitang-kita niya ang magandang mukha nito. Hindi pa siya nakontento at tinanggal pa niya ang suot na sunglasses. Parang napapahiyang nagbawi ito ng tingin saka tumalikod. Ilang beses niyang hiniling na sana ay makita niya itong muli sa kanyang resort pero hindi na. Kaya gano'n na lang ang kanyang pagkagulat nang makita ito sa bahay ng dinalaw niyang kaibigan. Masaya siya na nakita itong muli. O saya na itinago na lamang nang malaman niyang anak ito ng kaibigan niya. Pero heto at 2 kamay na ipagkakatiwala ni Edward ang anak sa kanya. Bakit nga ba niya ito tatanggihan? Mabilis na bumangon si Ethan mula sa pagkakahiga sa may buhangin. Bahala na. Sundin niya ang bagay na makapagpapasaya sa kanya dahil kung hindi ay baka pagsisihan niya sa bandang huli. Dalawang linggo ang lumipas mula nang mabanggit ng daddy ni Priscilla ang tungkol sa gusto nitong pagpapakasal niya sa kaibigan nitong si Ethan. At simula din noon ay hindi na nakapunta ang lalaki sa kanilang bahay. Aba, at ito pa ang may balak na mag-inarte sa loob-loob ng dalaga. Sa totoo lang, hinahanap niya ang mga eksena na naaabutan niya itong nagtatawanan at ang daddy niya sa bahay nila. Pero mas maigi na rin sigurong ganun na hindi ito magpaparamdam dahil baka naisip din ito na hindi dapat na maikasal siya dito. Pero ganoon na lamang ang gulat ni Priscilla ng isang hapon ay naging panauhin niya ito sa kanyang butik. Hindi niya alam kung paano ito haharapin pagkatapos sabihin ng kanyang sekretaryang may naghahanap sa kanya at ito ang natanawan niya sa waiting area. Naka-formal suit ito pero nakalilis na ang manggas ng long sleeve nito. Hula niya ay opisina ang pinanggalingan nito. Bakit kaya ito napadaan? Tanong niya sa sarili. Humugot muna ng malalim na paghinga bago ito nilapitan. Tumayo ito nang matanawan siya. Hinubad nito ang suot na brown glasses saka ngumiti. And again, parang niyanig naman ang mundo ng dalaga sa simpleng gesture na iyon. Hi, bati nito. Hi, napadaan ka? Sagot na tanong niya at tipid na ngumiti. Sa office ako galing. Magkasama kami ng dad mo. Nauna lang siya dahil i-date daw niya si Lena. Matagal-tagal din kaming naging busy kaya ngayon lang daw siya magkakaroon ng time kay Lena. Kaya naisip ko na nga daanan na lang kita at yayain sanang mag-dinner if it's okay with you. Sagot nito na parang nag-aalinlangan pa sa huling sinabi. Hindi mapigilan ng dalaga ang mapangiti. Maliban kasi sa nakatagong kilig sa dibdib niya ay alam niya kung bakit matagal-tagal din itong hindi nakapunta sa kanila ay dahil busy pala ito at ang daddy niya. At ngayong nagkakaroon na ng oras ay kapwa-atat na makipag-date ang daddy niya sa asawa nitong si Lena at si Ethan na marahil ay alam na ang tungkol sa naging pag-uusap nila ng daddy niya. Bahagya siyang napailing. Anything wrong? Tanong nito nang makita siyang umiling. Wala. Natutuwa lang ako kay dad kasi kahit sobrang busy ay napaka-sweet pa rin at nilalaanan ng oras si Lena. Parang nakahinga naman ito ng maluwag dahil sa sagot niya. So, you come with me? Untag nito na hinihintay ang kanyang sagot. Tumingin siya sa rilong nasa bisig. 4:30 pa lamang ng hapon. As in aalis na tayo? Ngayon na? Tanong niya. Kung pwede ka nang lumabas, yes, dahil may dadaanan pa tayo. Masayang tugon nito. Hindi pa man ay nakaramdam si Priscilla ng excitement. Okay, magbibilin lang ako sa assistant ko.
Nakangiti naman itong tumango. Muling pumasok siya sa kanyang opisina at nagbiling lang ng ilang detalye sa kanyang assistant. Pagkatapos ay kinuha niya ang bag at nilabas na si Ethan. Sinalubong siya nito at iginiya palabas ng butik. Napapitlag siya nang hawakan siya nito sa may baywang. Pinagbuksan siya ng pinto ng kotse at inilalayang makasakay. Dumaan sila sa resort kung saan ay una silang nagkita. Hindi nakaligtas sa dalaga ang mga mapanuring tingin ng ilang staff at guest. Marahil ay iniisip ng mga ito na isa siya sa mga babaeng naghahabol ng pera kaya kahit sa may edad ay sumasama siya. Kung alam lang ng mga ito na hindi niya kailangan ng pera mula sa isang lalaki dahil may malaki siyang kinikita. Iniwan siya saglit na Ethan sa isang native house. Ang hula niya ay dito ito nakatira. Maganda ang design ng bahay, napakasarap sa mata. Hindi iyon kalakihan pero may ikalawang palapag. Tiningnan niya ang mga larawang nakasabit sa may dingding. Mga magagandang kuha iyon ni Ethan habang nagsuscuba diving, skydiving at cliff hanging. Lalo siyang napahanga dito. Napakakisig nito sa mga larawang iyon. Parang wala itong kinakatakutan. Pagbalik nito ay iginiya siyang muli patungo sa sasakyan. Napasinghap si Priscilla nang lumabas ng kotse. Nasa itaas sila na bahagi ng burol. May kalahating oras din silang bumiyahe patungo roon mula sa resort. Malawak ang bakanting burol na iyon at may nagkakalat na ilang puno ng mangga. Masarap ang preskong simoy ng hangin. At mula sa itaas ay tanaw ni Priscilla ang pinanggalingan nila mula sa ibaba. Maya-maya ay natanaw ng dalaga ang malapit na papalubog na araw. Ang ganda! Naiusal niya. Yes, it is. Mahina ring sambit ni Ethan na sa kanya nakatingin. Bigla naman siyang na-conscious. Bakit ba dumaan tayo dito? Tanong niya na nakatutok pa rin ang mga mata sa sunsets. Huminga ng malalim si Ethan. Ipinasok ang mga kamay sa bulsa ng suot na slacks bago nagsalita. Kabibili ko lang ng property na ito. Pinag-iisipan ko kung ano magandang project para dito. Hanggang sa naisipan kong maganda pala kung bahay ang ipapatayo ko dito. At mangyayari lang iyon kung papayag kang magpakasal sa akin, Priscilla. Formal ang mukha ni Ethan habang nakatitig sa kanya. Bigla siyang napalingon dito. Hindi niya alam kung paano mag-react. I like you, Priscilla. I really like you. And I'm stupid enough kung tatanggihan ko ang alok ng daddy mo. Sabi nito at hinawi ang buhok niya na nililipad ng hangin. Pero hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Mula noon ay hindi ako namimilit ng babae na ayaw sa akin. Mapait itong ngumiti kaya parang hinaplos ang puso ng dalaga. Anong ibig mong sabihin? Mahinang tanong niya. Kaibigan ko ang daddy mo, kaya kahit na walang kasal na magaganap ay tutulungan ko pa rin siya. May isa lang akong hihilingin sa'yo kung maaari. Ano yun? May kinuha ito sa kanyang bulsa. Isang maliit na box na sa hula niya ay maaaring singsing ang laman niyon. Hinawakan nito ang kanyang kamay at inilagay doon ang box. Let's get to know each other. Pero kung may makikilala ka at mamahalin mo, sabihin mo lang kaagad and feel free to go. Pero kung wala at naisipan mong pumayag na magpakasal sa isang may edad na tulad ko, isuot mo lang ang engagement ring na nasa loob ng box na to. Pero sana ay huwag mo nang patagalin. Sabi nito na bahagyang tumawa at napakamot pa sa ulo. Oo nga at may edad na ito. Pero kung kumilos ay parang teenager. Nahawa siya sa pagtawa nito kaya napangiti siya at napatango. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Ayaw niyang sabihin dito na ayaw niya dahil parang ayaw ng puso niya na tanggihan ito. Ayaw rin niyang sabihin na oo dahil ayaw niya na paasahin ito at kahit siya ay naguguluhan rin. Kaya marahan lang siyang tumango sa suhestyon nito. Masaya ito ngumiti. Pagkuway humaplos ang palad nito sa kanyang pisngi. Maya-maya ay kumindat ito ng,
One moment. Binuksan nito ang backseat ng kotse at may kinuha doon na 2 basket. Pagkatapos ay naglatag ito ng picnic blanket. Pasensya ka na kung ganito ang first dinner date natin. Naisip ko kasi hindi tayo makapag-usap ng matino kung nasa restaurant tayo. But I promise, masasarap at marami ang mga pagkaing dala ko. Hinging paumanhin ni Ethan at natawa pa dahil sa isipin na parang kakingkuyan ang ginagawa nito. Laganap na ang dilim ng mga oras na iyon at ang kanilang tanglaw ay ang ilaw na nagmumula sa sasakyan. Ano ka ba? Gusto ko nga ganito at palagi naman akong kumakain sa mga restaurants. Alam mo, madalas naming gawin ito ni Daddy. Nagsistargazing din kami. Pero nitong huli ay hindi na kami nagkakaroon ng time. Naging sobra kaming abala. At ayun, ikinasal siya instantly. Sagot niya at tinulungan ito na mag-ayos ng mga pagkain. May amusement sa mga mata ni Ethan ang tumingin sa kanya. Nang gabing iyon ay magana at magiliw silang kumain habang nagkukwentuhan. Nawala ang pagkailang ni Priscilla sa kaibigan ng ama dahil masarap itong kausap at malakas ito sa sense of humor. Hindi maramdaman ng dalaga na nagkakalayo sila ng edad. Parang daddy niya rin ito na malakas maka-feeling bata. Pero natural at hindi trying hard ang dating. Hanggang sa maihatid siya sa kanilang bahay ay ngingiti-ngiti pa rin siya, bagay na hindi nakaligtas sa kanyang ama, kaya mapanukso ang mga tingin na ipinukol nito sa kanya. Dad, iwan ko na po kayo. Papasok na ako ng kwarto ko. Naiilang na paalam niya, saka walang lingon-likod na pumasok na siya ng kwarto. Sa lumipas na 3 linggo pagkatapos ng dinner ni Priscilla at Ethan sa may burol ay malaki na ang ipinagbago sa pagkatao ng dalaga. Hindi na siya ang dating Priscilla na palaging trabaho na lang ang iniisip. Nasasanay na siya sa madalas at pabigla na pagsulpot ni Ethan sa kanyang butik kapag libre ito. Tahimik la itong umuupo sa waiting area at patingin-tingin sa mga brochure na mga damit na design ni Priscilla. Hindi rin nakaligtas sa dalaga ang mga kinikilig na mukha ng kanyang mga staff. Nasasanay na rin ito na hinahalikan siya sa may pisngi bilang pagbati. At pagkatapos ay magdi-dinner sila na madalas na mangyayari sa resort nito. Nagpapaluto ito ng masasarap na pagkain para sa kanilang dalawa. O di kaya ay sa bahay naman nila Priscilla sila magdi-dinner at nilalantakan ang masasarap na loto ni Lena. Malaki na ang tiyan ni Lena, kaya madalas nang nasa bahay ang daddy niya. Nagre-report lang ito ng opisina at umuwi din ng maaga. Panatag daw ito dahil nakaalalay si Ethan rito sa kanilang negosyo. Isang gabi at sa unang pagkakataon ay ang dalaga ang naghatid kay Ethan sa labas ng bahay. Pagkatapos ng simpleng goodnight sa isa't isa ay hinalikan siya nito sa may noo bago pa ito pumasok ng kotse. Isang manipis na halik na palaging ginagawa nito pero nagpapayanig sa kalamnan ng dalaga. Nagtataka pa siya nang hindi pa nakaandar ang sasakyan nito kaya hindi muna siya pumasok sa isipin na baka may naging abirya ito. Bigla itong bumukas at lumabas ang lalaki at inilang hakbang lang siya. May nakalimutan ka ba? Tanong niya. Yes, formal na sagot nito. Magtatanong pa sana si Priscilla pero bigla siya nitong hinapit sa baywang at tinitigan sa mga mata. Ilang saglit lang ay unti-unting bumaba ang mukha nito sa kanyang mukha. Hanggang sa naglapat ang kanilang mga labi. Matagal at malalim ang halik na iyon. Pakiramdam ng dalaga ay nawala ang kanyang lakas kaya napakapit siya sa balikat nito. Maya-maya ay binitawan siya nito at nginitian. Good night. Usal nito saka siya uli hinagkan sa noo at bumalik na sa kotse nito. Wala na ito sa kanyang paningin pero nakatanaw pa rin doon si Priscilla at parang lutang na lutang sa alapaap. Lunod na si Priscilla at hindi na niya maitatanggi ang nadarama. Hinahanap-hanap na niya ang presensya ni Ethan.
lalo na ang madalas na paghalik nito sa kanya. Kapag nasa butik niya ay sa pisngi siya nito hinahalikan. Pero kapag pauwi na ito mula sa kanilang bahay at hinahatid niya ito sa may gate ay pinagsasaluhan nila ang isang matamis na halik. Paano siya makakahanap ng isang lalaking mamahalin para hindi maikasal kay Ethan gayong umiikot na ang buhay niya dito? Namimiss niya ito kapag hindi ito nagpaparamdam kahit na isang araw. Katulad ngayon, mahigit 1 linggo na niya itong hindi nakikita. Oo, at mini-message siya nito at kinukumusta siya at sinasabing babawi ito kapag hindi na busy, pero iba pa rin ang nadarama niya. Nahihiya naman siyang magtanong sa daddy niya tungkol sa pinagkakaabalahan nito dahil baka tuksuhin siya nito. Matamlay yata ang anak ko ah. Puna ng daddy niya isang umaga nang maabutan siya nitong nakahilata sa mahabang sofa sa may sala. Tinatamad lang ako, dad. Marami akong ginawa kahapon sa opisina. Mahina niyang tugon. Hindi ka naman dating ganyan ah. O kaya baka may namimiss ka lang kaya ka matamlay. Panunodyo ng ama. Dad, wala po ako sa mood ngayon. Naiilang na sagot niya. Okay. At oo nga pala, may lunch meeting kami ni Ethan mamaya. Baka gusto mong sumama. Pigil ang ngiti na wika ng daddy niya. Ba't naman ho ako sasama eh? Business meeting nyo yun. Nakakahiya naman sa clients nyo. Pawalang bahala na sagot niya kahit nang ang totoo ay gustong-gusto niya ang ideyang iyon. Why not? Anak kita at tagapagmana ng negosyo ko. And most of all, you are the future wife of Ethan. Kung sakali, ikaw lang naman tong aayaw-ayaw pa eh. Asang-asa talaga ang daddy niya na magpapakasal talaga sila ni Ethan at the end. Huwag ka nang humilata dyan anak, ikaw din. Baka maisipan ni Ethan na bumalik ng States kapag nagpabagal-bagal ka pa dyan. Pahabol na sabi ng daddy niya habang palabas ng bahay. Sukat sa narinig ay napabangong bigla si Priscilla. Oh my God, usal niya. Hindi kaya dahilan lang na Ethan na busy ito pero balak pala nitong bumalik sa Amerika? Sukat sa isiping iyon ay binundol ng takot ang kanyang dibdib. No, hindi siya papayag. Natatakot lang siyang aminin na alam at dama niya na mahal na niya ito o baka matagal na noong una niya itong makita. Mabilis ang mga kilos na tinungo niya ang kwarto at nagbihis. Matalino siyang babae pero feeling niya ay para siyang tanga. Natagpuan ni Priscilla ang sarili na pumapasok sa loob ng Cruz Corporation na pag-aari ni Ethan. First time niyang pumasok doon kaya palingalinga siya. Miss, andyan ba si Mr. Ethan Cruz? Magalang na tanong niya sa receptionist na naroroon. Do you have an appointment, ma'am? Tanong nito sa kanya. Ha? Wala eh. Nahihiya niyang tugon. I'm sorry ma'am, may meeting pa ho si Sir Ethan. Pero kung okay lang ho sa inyo ay pakihintay nyo na lang ho siya. Sabi ng receptionist sa kanya. Napatango na lang siya at tinungo ang waiting area. 10:30 pa lamang ng umaga. Bakit pa siya napasugo dito ng ganito kaaga? Samantalang 11:30 ang dapat na pagkikita nila ng daddy niya sa hotel-restaurant na sinabi nito sa kanya. Sa hindi na ako makapaghintay eh. Natatawa na bulong niya sa sarili. Napansin ni Priscilla na pinagtitinginan siya ng ilang employee na naroroon. Tipid niya nginitian ang mga ito. Pero gano'n na lang ang kanyang pagkadismaya na parang nanunuya ang mga ngiti nito at inirapan pa siya ng ilan doon. Hindi na lamang niya pinansin ang mga ito. Bahagya siyang nagmumuni-muni nang bumukas ang isang pinto at iniluwa nito ang daddy niya. Binati ito ng mga empleyadong naroroon. Iha! Gulat na tawag nito nang matanawan siya. Pakiramdam ni Priscilla ay para siyang bata na inaway ng mga kalaro at kinailangan ng kalinga ng ama. Dad, usal niya sa kasinalubong ito at yumakap dito. Hey, may problema ba? Kanina ka pa nagdadrama at bakit ka nakaupo dito? Bakit hindi ka pumasok sa loob?
Nag-aalalang tanong ng daddy niya. May meeting daw kasi sa Ethan at wala akong appointment. Mahinang sambit niya. Sana sinabi mo na anak kita para pinapasok ka nila. Hindi ko alam na nandito na kayo, daddy. Yeme niyang sagot. Oh, so hindi pala ako ang talagang sadya mo. Well, sana sinabi mo na lang na fiancé ka ni Ethan. Puno ng panunod yun na wika ng daddy niya. Dad! Nahihiyang pinandilatan niya ito. Natawa naman ang daddy niya at kinurot ang namumula niyang pisngi. Siyang pagbukas uli ng pinto na nilabasan ng daddy niya at iniluwa ang taong pakay niya. Bahagya itong natigilan na makita siya na kausap ng daddy niya, pero dagli rin itong nakabawi. Sumilay ang ngiti sa labi nito, saka lumakad palapit sa kanila. I really have to go, anak. May nahabol pa akong appointment. Ethan, ikaw nang bahala kay Priscilla. Take care of my daughter, okay? Magkikita-kita tayo mamaya sa lunch. Paalam ni Edward, saka tinapik sa balikat ang kaibigan at tuluyan na itong lumabas ng building. Pumaling si Priscilla kay Ethan. I'm sorry, naistorbo ba kita? Mahina niyang sambit. Of course not. Come, doon tayo sa opisina ko. Sabi nito saka ginagap ang kanyang kamay at iginiya siya papasok sa opisina nito. Pagpasok nila at paglapat ng dahon ng pinto pasara ay nabigla pa ang dalaga nang bigla siyang kinabig ni Ethan at niyakap ng mahigpit. I missed you so much. Usal nito at hinalikan siya sa may buhok. Kararating ko lang kahapon mula sa business tour. Bala ko sana na sorpresahin ka mamaya, pero ako yatang nasorpresa. Parang hindi ito maganda o gaga nang bitawan siya. Natawa naman si Priscilla sa ikinikilos nito. Naisip niya na nakakaaliw pala ito kapag nasosorpresa. Mr. Cross, masanay ka nang nasosorpresa. Makahulugan niyang sabi sa kainayos ng kanyang kamay ang shoulder bag na bahagyang humalagpos sa kanyang balikat. Nagtatanong ang mga mata ni Ethan na tumitig sa mga mata niya. Nang biglang nahagip ng mga mata nito ang kanyang kamay na nakahawak sa kanyang shoulder bag at napako ang mga mata nito sa singsing na nakasuot sa kanyang daliri. Wala siyang nakitang reaksyon mula dito, kaya bigla siyang kinabahan. Hindi kaya nagbago na ang isip nito na pakasalan siya? Napakagat-labis siya sa isiping iyon. Maya-maya ay sumilay ang mga ngiti sa labi nito na mariing tumitig sa kanya mga mata. Pumapayag ka nang magpakasal sa akin? Mahinang tanong ni Ethan. Yes, sagot niya na tumango-tango. Kahit na mas matanda ako sa iyo at kasing edad ko ang daddy mo? Daddy was right. Ages doesn't matter. Ang importante ay masayang isang tao. At masaya ako pag magkasama tayo. Saka hindi pa naman puti ang buhok mo like dad. At kung sakaling puputi, di kukulayan na lang natin. Idinaan na lang ng dalaga sa pagtawa ang pagkailang. Natawa rin si Ethan sa huling sinabi niya. Saka napailing-iling na parang hindi pa rin makapaniwala. Walang ano-ano ay bigla nitong binuhat ang dalaga at saka inikot-ikot habang isinisigaw ang salitang "Oh yes" at "I love you so much." Napayakap na din si Priscilla dito. Wala na rin siyang pakialam kung umabot man hanggang sa labas ang tawa at pagsigaw ni Ethan. Nang ilapag siya nito ay binigyan siya ng mabilis na halik saka tinawag nito ang sekretarya. Ikaw na munang bahala dito at i-date ko lang ng maaga ang magiging misis ko. Masayang sabi nito sa sekretarya nang pumasok ito ng opisina. This will a big celebration, honey. Come, at pupuntahan na natin ang daddy mo. Nakangiting tinanguan ito ni Priscilla saka tumayo. Hinawakan siya nito sa kamay at iginiya na palabas ng opisina. Kakamot-kamot naman ang ulo ang naiwang sekretarya nito. Itinakda nga ang kasal ni na Priscilla at Ethan. Tuwang-tuwa ang daddy niyang si Edward, pero isang revelasyon ang pinasabog nito sa anak
bago ang araw ng kasal, na hindi naman pala nalulugi ang kanilang negosyo. Oo, at ilang investors ang nagbenta ng kanilang shares sa ibang kumpanya, pero hindi nangangahulugang nalugi na sila. Basta at biglang pumasok lang ang ideyang iyon sa isipan ni Edward nang mag-offer ng investment sa Ethan. Kung hindi siya kikilos ay baka tatandang dalaga ang kanyang anak dahil sa puro trabaho ang inaatupag nito. Wala siyang naisipang lalaki na ireto sa anak na walang kadahilanan. At least kay Ethan ay mayroon siyang rason na hindi nito maaaring tanggihan. At kilala niya si Ethan. Kahit na matagal na silang hindi nagkita, mabuti itong tao. Ramdam niya ang lihim nitong paghanga sa kanyang anak, at kung hindi siya nagkamali ay tama ang kanyang pakiramdam sa kakaibang kilos ng anak kapag nandoon si Ethan sa kanilang bahay. Parang lagi itong naiilang. Sino ba ang babae na hindi masa-starstruck sa kanyang kaibigan kahit na may edad na? Well, bata pa naman ang 50s naiisip ni Edward. I'm sorry, Iha. Hinging paumanhin niya sa anak. Ang daddy talaga, ang daming alam, pero alam niyo ba na hindi lang po kayo magaling na negosyante? Magaling din po pala kayong direktor ng buhay. Nakangiting sagot ni Priscilla sa ama. But you know what, Dad? You are the best husband and best daddy I've ever known. I love you so much, Dad. At niyakap niya ang ama at dalangin niya na sana ay palagi itong malakas para sa kanya at para sa magiging kapatid niya soon. Walang pagsidla ng kaligayahan ang lahat sa araw ng kasal ni na Priscilla at Ethan. Halos maglupasay pa ang dalawang kaibigan ni Priscilla na sina Cheryl at Jude sa sobrang tuwa na nagka-love life din siya at ikinasal pa agad. Ang reception ay idinaos mismo sa resort ni Ethan kung saan ay doon sila unang pinagtagpo. Sa kanilang unang gabi sa rest house ni Ethan sa resort na iyon, mismo ay kabado si Priscilla. Malakas ang kalabog ng kanyang dibdib dahil sa matinding kaba. Naunang naligo si Ethan at ngayon ay parang ayaw nang lumabas ng banyo ni Priscilla. Pero hindi siya maaaring manatili doon. Kanina pa siya at baka nagtaka na ito. Humugot siya ng malalim na paghinga saka isinuot ang roba at lumabas na ng banyo. Naabutan niya ito sa balko ng kanilang kwarto. May hawak ito na 2 kupita ng wine. Nginitian siya nito saka ibinigay sa kanya ang isang kupita. Sumandal ito sa hamba ng terasa saka tumingin sa kalangitan. Waring binibilang nito ang mga bituing naroroon. Ginaya niya ito. Sumandal rin siya sa hamba doon at saka tumingala din. I never thought this could happening to me. Mahinang usal ni Ethan. Me too. Mahina ring usal ni Priscilla. Tumingin ito sa direksyon niya. Akala ko tatanda na akong mag-isa. Thank you so much, sweetheart, at binuo mo ang buhay ko. Kinindatan siya nito saka linagop nito ang wine na nasa kupita nito. Sinabayan niya ito. Inubos niya ang laman ng kanyang kupita. Nang makitang nasaid niya iyon ay kinuha nito sa kanyang kamay ang kupita at inilapag ang mga iyon sa lamisetang naroroon. Nang muling humarap si Ethan sa kanya ay masuyong hinaplos nito ang kanyang pisngi. Malamlam ang mga mata nito na tumititig sa kanya. Parang binabasa nito ang kabuuan ng kanyang mukha. Now she realized how she deeply in love with this man and she really wanted him to hold her, now and forever. Parang nababasa naman nito ang laman ng kanyang isipan. Hinapit siya nito sa may baywang. Saka siya kinintala ng halik sa may buhok, sa tungki ng kanyang ilong, saka siniil ng halik ang kanina pa naghihintay na kanyang mga labi. Matagal at malalim ang iginawad nitong halik. Nangatog ang mga tuhod ni Priscilla kaya napakapit siya sa batok ni Ethan na ngayon ay kanyang mister. Sabik at magkahinang ang mga labi na binuhat siya nito at ipinasok sa loob ng kanilang kwarto. At doon ay buong laya na nagpaubaya si Priscilla sa kanyang asawa.
Lumipas ang 5 taon at biniyayaan sina Priscilla at Ethan ng 2 anak na isang lalaki at babae. Magdadalawang taon na rin silang nakalipat sa bahay na ipinatayo ni Ethan sa ibabaw ng burol na pinagdalhan nito noon kay Priscilla. Every weekend ay bumibisita sila kina Edward at Lena. Magkalaro ang kanilang mga anak. Lalaki ang kapatid ni Priscilla sa daddy niya at kay Lena. Buntis ulit si Lena. Palagay niya ay nagpapaligsahan yata ang 2 lalaki. Ayaw yata magpatalo ng daddy niya kay Ethan. Well, dapat lang para may magmamana sa negosyo ng daddy niya. Dahil siya ay palago rin ng palago ang kanyang negosyo. May ilang branch na rin ang kanyang butik. Kay Lena ay nakatagpo rin ng isang kaibigan si Priscilla. Nagpapaturo siya dito ng mga niluluto nito habang ang daddy niya at si Ethan ay masayang nagkukwentuhan sa may garden. Palagay niya ay parang hindi tumatanda ang mga ito at parang bumabata pa nga. Aktibo din ang mga ito sa pagbabantay sa mga batang naglalaro. Hindi akalain ni Priscilla na mapuno ng ingay ng mga bata ang dati tahimik nilang bahay. Napapangiti siya. Wala na talaga siyang mahihiling pa. Lubos siyang nagpapasalamat dahil sa 2 mabubuting lalaki sa buhay niya. Parang kailan lang at ngayon ay napakalaki na ng pamilya na binuo nila ng daddy niya.